Binala ng Malacanang ang mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng maling performance report sa mga nakumpletong proyekto. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricela, anong klase mga reportong tinutukoy ng palasyo at ito ba natuklasan sa patuloy na evaluation ng Malacanang? Gigi, matatandaan natin na sa exclusive interview ni Cheryl Cosim kay Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na sinabi niya na pagdating sa performance evaluation, walang kaibigan at trabaho lamang ito. Nabanggit din niya yung tungkol sa false reporting, kaya nilinaw natin yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kanina. Ang sabi niya, sinabi nga ng Pangulo na merong mga nagsusumite ng report na hindi naman tama. Kaya ito yung mga binalaan ng Malacanang na tiyakin na yung mga report na isinusumite nila sa Malacanang ay tama at malapit sa katotohanan. Dahil kapag hindi nila ito na ipaliwanag, bakit ganun ang mga datos na nakarating sa Pangulo, hindi naman sila palulusutin dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung ito man ay hindi tama at intentionally done, hindi po magiging maganda ang lagay na nasabing opisyal. Hindi na po tayo magbabanggit kung ano man itong departamento o ahensya, pero kapag ka po hindi na-explain na mabuti kung bakit hindi tugma ang kanyang report sa katotohanan, ay maaari po siguro siyang pagbuksan ng pinto. May update ba sa ibang in-evaluate na cabinet secretaries, Maricel? Jiggy, so far wala namang inaanunsyo ang Malacanang na sinibak na panibagong opisyal ng gobyerno. Pero kanina, inanunsyo nila na na-reappoint si J. Ruiz bilang hepe ng Presidential Communications Office at gayon din si Henry Aguda bilang hepe ng DICT. Matatandaan natin na nung nakaraan kasi ay na-bypass sila doon sa Commission on Appointments bago pa mag-break yung 19th Congress, kaya kinakailangan silang i-reappoint ng Pangulong Bongbong Marcos para matiyak pa rin yung posisyon nila sa pamahalaan. Chigi. Sabi ni Pangulong Marcos, mga USEC na ang ginagawa ng evaluation. May resulta na ba ito? Tama ka dyan, Jiggy. Sabi nga ni Pangulong Marcos, nasa undersecretary level na yung kanilang ine-evaluate ngayon. Pero nilinaw din ng Malacanang kanina na hindi naman nila inuobliga ang mga nasa undersecretary level na magsumite ng courtesy resignation. Gayunman, kanina sa PCO ay kinumpirma nila yung pagbibitiw sa pwesto ni Senior Undersecretary Ana Puod. Pero hindi na inelaborate ng Malacanang kung ano ang detalye bakit nagbitiw siya sa pwesto. And maliban dyan, meron din daw mga ilang posisyon sa gabinete o yung mga nasa undersecretary level na na-expire na yung termino at hindi na nirenew. And meron din daw 17 na undersecretary, assistant secretaries, director level ng PCO na tinanggap yung kanilang courtesy resignation. Pero linawin natin, Gigi, na hindi ito yung courtesy resignation na inuobliga ni PBBM. Ito yung courtesy resignation na isinusumite kada nagkakaroon ng pagbabago sa liderato ng isang ahensya. Gigi. Yan po ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center.